Ito ay isang tren mula Seoul hanggang Busan, isang sugatang babae ang netisod sa hindi naaakit ang atensyon ng mga tripulante. Napalingon siya sa pasilyo, wala na siyang malay nang matagpuan siya ng crew. Humingi ng tulong ang ketiwala sa kanyang mga kasamahan. Bumangon muli ang walang malay na babae pagkatapos ay marahas siyang tumalon sa ketiwala. Kinaladkad ng attendant ang babaeng kumagat sa kanya patungo sa karwahe. Ang mga pasahero na nakapansin sa anomalya ay nakaupo pa rin sa kanilang mga upuan, nanonood ng aksyon. Hanggang sa natuklasan din ng stewardess ang mutated item, na pagtanto ng mga tao na may mali. Pagkatapos ay dumating ang lalaking stewardess na nakita ang eksena sa harap ng nabigla at nagmamadaling tumakas. Habang tumatakbo palayo at hinihimok ang mga pasahero sa karwahe na tumakbo para sa kanilang buhay. Isang malaking bilang ng mga pasahero ang bumuhos sa mga unang karwahe. Si Zian, na gumagamit ng banyo, ay narinig ang hiyawan ng mga tao sa labas ng pinto. Nakikita ang mga nahawa ang mutated zombie na unti-unting lumalapit sa ganitong paraan. Nanlamig na ang kanyang ama sa kanyang harapan, tinawag niya ang kanyang ama. Bumalik sa katinoan ang kanyang ama, binuhat siya, at tumakbo pasulong. At sa likod niya ay isang tuloy-tuloy na daloy ng mga zombie. Nang makitang malapit na nilang marating ang kaligtasan ng karwahe. Ngunit may naglalakad na hammer ang hinawakan ni Sukyu ang sanggol at sumugod. May isa pang zombie sa harapan niya, nangangagat ng mga tao. Hawak-hawak niya ang bata at hindi alam ang gagawin. Isang mag-asawa ang lumitaw sa oras upang gambalain ang nanonood na zombie. Tinulak ni Sanghua ang zombie sa banyo, sinabihan niya ang kanyang buntis na asawa na tumakbo. Ang mga tao sa front compartment ay handa nang isara ang pinto upang protektahan ang kanilang sarili. Nakilala ng bata ang mag-asawang nagligtas sa kanila. Binuksan ni Sukyu ang pinto at sinabihan silang magmadaling pumasok. Ang mga zombie sa likod nila ay nakasara sa pinto, mukhang walang katalinuhan ang grupong ito ng mga zombie. Aatake lang sila kapag nakakita sila ng tao. Tinatakpan ng mga tao ang mga salamin na pinto ng mga pahayagan. Unti-unting nanimbalik ang katahimikan ng mga zombie. Sa puntong ito, ipinaalam ng konduktor sa tren na hindi titigil ang susunod na istasyon. Nangangahulugan ito na kailangan nilang manatili sa isang tren kasama ang mga zombie ng mas mahabang panahon. Tinanong ng mga pasahero ang konduktor kung bakit hindi tumitigil ang tren sa susunod na hintuan. Sinabi ng konduktor na ito ang pag-aayos ng control center. Sa puntong ito, biglang bumagal ang tren. Ang mga tao sa platform na gustong sumakay sa tren ay desperadong kumakatok sa mga bintana. Tumingin sila sa labas, at ang sitwasyon ay hindi mas mahusay kaysa sa tren. Ang isang malaking bilang ng mga zombie ay nangangaso sa karamihan ng tao sa platform. Ang balita ay minaliit ang insidente ng zombie bilang isang pambansang kaguluhan. Sinabi ng gobyerno na ipagkakatiwala nito ang militar na tumugon. Hindi problema ang kaligtasan ng mga tao, ngunit ang mga uhaw sa dugo ng mga zombie ay nasa labas. Ang mga tao sa tren ay nagsimulang lumipat sa mga sasakyan sa unahan. Ang espasyo kung saan maaaring mabuhay ang mga tao ay lumiliit at lumiliit. Nakatayo lang sila sa mga pasilyo. Muling tumugtog ang radyo. Hihinto ang tren sa Daejeon Station, naglagay ang gobyerno ng mga tropa sa Daejeon Station. Pipigilan ang mga sitwasyong riot sa sasakyan. Nakipag-ugnayan ang mga tao sa kanilang mga kaibigan upang malaman ang tungkol sa sitwasyon sa Daejeon. Nakipag-ugnayan si Sukyu sa isang opisyal sa hukbo na isa sa kanyang mga kliyente. Sinabi sa kanya na ang hukbo ay nagbabantay sa Daejeon. Ngunit ma-quarantine sila sa lalong madaling panahon pagkababa nila sa tren. Upang matiyak ang kaligtasan ng kanyang anak na babae. Sinabihan siya ng opisyal na magmula sa silangang bahagi ng plaza. Kakamustahin niya ang mga tao doon. Dahan-daang huminto ang tren papunta sa istasyon ng Ota. Ang plataporma ay desyerto, ligtas na naglakad ang lahat sa waiting hall. Malinaw na nagkaroon ng kaguluhan dito hindi pa nagtagal. Dinala ni Sukyu ang kanyang anak sa direksyon ng East Square. Isang pulubi ang sumunod sa kanila hanggang sa makarating. Narinig niya ang pag-uusap ni Sukyu at ng opisyal. Nakita ng pulubi ang isang kawal na gumigala sa daanan. Tawag niya at tumakbo. Sinabihan ni Sukyu ang bata na manatili sa kinaroroonan niya at huwag lumipat.
Tumakbo siya para tingnan ang sitwasyon noon niya natanggap ang tawag mula sa opisyal. Sinabi niya na nawalan siya ng pakikipag-ugnayan sa mga tropa sa Daejeon Station. Noon lang malinaw na nakita ni Soo-kyu na natatakpan ng mga sugat ang sundalo. At sa likod nila, isang malaking grupo ng mga zombie ang dumagsa. Hindi rin maganda ang sitwasyon sa kabilang panig dahil daang bumaba ng escalator ang lahat. Isang malaking grupo ng mga sundalo ang nagbabantay sa labasan. Pero nung lumingon sila natagpuan ng mga tao silang lahat ay naging mga zombie. Nagmamadaling bumalik ang mga taong nataranta na tigilan si Soo-kyu ng ilang segundo, pagkatapos ay tumingin muli sa kanyang anak na babae. Ang mga tao ay nagsimulang tumakbo para sa kanilang buhay sa platform ng istasyon. May mga zombie na naumaaray kay Zeon sa kabutihang palad, si Sanghua ay humakbang pasulong at bumangga sa zombie. Agad namang lumapit ang buntis na babae para kunin si Zeon. Ngunit si Soo-kyu ay tinalon ng zombie, tinulak niya ang isang libro sa kanyang kamay sa mga ngipin ng zombie. Ngunit siya ay naipit sa lupa at hindi makagalaw, tinakpan ng pulubi ang ulo ng zombie ng kanyang Amerikana. Agad namang binitawan ng zombie na hindi makita ang target. Parami ng parami ang mga zombie na bumuhos sa istasyon. Gumagamit ang mga tao ng mga glass door para harangan ang mga zombie sa labas. Ang mga pasaherong tumakas sa platform ay nagmamadaling makasakay sa tren. Ngunit aksidenteng nabuksan ang karwahe na may mga naglalakad. Ang tagapangasiwa sa kabilang panig ng entablado ay umakay sa lahat pabalik sa paraan ng kanilang pagdating. Itinulak ni Rongsi ang mga katiwala at sinabihan silang sumakay sa tren. Sa oras na ito, iniisip ng lahat ang tungkol sa kanilang sarili, ngunit wala silang pakialam sa buhay ng ibang tao. Ang mga zombie sa waiting hall ay natagpuan ang mga tao sa platform. Sinira nila ang mga bintana at napadpad sa bubong ng tren. Isang zombie ang direktang dumaong sa pagitan ng mga matandang kapatid na babae sa tabi nila. Pareho silang natakot sa zombie na nasa harapan nila at bumagsak sa lupa. Kinuha ng buntis at ni Zeon ang nakatatandang kapatid na babae at tumakbo sa kabilang sasakyan. Dinala ng train steward at cheerleader ang isa pang lola pabalik sa ibang karwahe. Kakasara pa lang nila ng pinto nang suntukin sila ng mga nahuhulog na walker. Maya-maya ay dumating din ang pulubi, nagkaroon sila ng kapanapanabik na pagtakas. Nahirapan ang mga tao na i-lock ang mga glass door. Habang parami ng parami ang mga zombie na bumuhos, maya-maya ay may mga bitak sa glass door. Ang susunod na sandali ang salamin na pinto ay nabasag ng isang kaskad ng mga naglalakad. Mabagal na yumandar ang tren sa entablado, hindi alam ng mga baseball players na tumatakbo sa harapan nila na ang platform ay binahana ng mga zombie. Pagdating pa lang nila sa entablado, napatalon sila at nakagat ng mga naglalakad. Hinayla ni Soo-kyu ang takot na Rangwo at tumakbo papunta sa tren na umaandar na. Galit na hinabol ni Sanghua ang umaandar ng tren habang sinusubukang harapin ang mga parating na zombie. Sa wakas ay hinayla siya sa tren, sa huling minuto hindi ligtas ang karwaheng sinakyan ng buntis. Bukas ang mga pintuan ng harapan at likurang mga sasakyan. May mga naglalakad na gumigala sa magkabilang dulo. Tahimik niyang pinapasok ang lahat sa inidoro sa aisle. Ngunit ang huling sandali bago isara ang pinto ay natagpuan pa rin ng isang zombie. Ang kanilang paggalaw ay nakakuha ng atensyon ng lahat ng mga zombie sa magkabilang sasakyan. Nagbuhos ang mga zombie sa banyo, kinailangan nilang apat na lumaban sa pintuan at maghintay ng tulong. Ang harap ng tren ay protektado ng pinto, ginamit nila ang powder mula sa fire extinguisher para harangin ang view ng mga zombie. Ipinaalam ng konduktor sa lahat na ang tren ay direktang patungo sa Busan. Nakatanggap ang cheerleader ng tawag mula kay Rangwo na naguulat ng kanyang kaligtasan. Napaiyak siya, wala sa mga miyembro ng koponan ang nakaligtas maliban sa kanya. Dinyal din ni Sanghua ang telepono ng kanyang asawa. Ngunit si Zeon ang sumagot ng telepono, nakalak sila sa banyo ng 3 tao na nilagyan ng mga armas na handang tumulong. Ang 3 sa kanila ay lumaban sa kanilang paraan sa pamamagitan ng 10 na may matinding pagsisikap. Nag-alinlangan si Rangwo na lumaban, ngunit ang tren ay pumasok sa lagusan habang sila ay naglalaban. Nakaiwas silang 3 sa pag-atake ng mga zombie, matagumpay na naipasa ang kotse 11. Ngunit tila mas maraming mga zombie sa susunod na kotse.
Sa pagkakataong ito ay gagamitin ni Sukyu ang feature na ang mga zombie ay makakaasa lamang sa kanilang pandinig sa dilim. Para maakit sila sa kabilang dulo ng tren na abot nila ang banyo ng kotse 13. Matagumpay na nakilala ang buntis at ang kanyang anak na babae. Nagtago sila sa kabilang palikuran. Ang plano ay gamitin ang susunod na lagusan upang dumaan sa likod ng sasakyan. Ngunit napakaraming mga zombie sa karwahe kaya lang nilang umakyat sa luggage rack para magpatuloy. Hindi sinasadyang natapakan ng pulubi ang isang lata at naakit ang atensyon ng lahat ng mga zombie. Mabilis na tumakbo ang lahat papunta sa susunod na karwahe. Nakalock ang pinto sa kotse 15, ang mga tao sa likod ng pinto ay natatakot na sila ay mahawan. Tinalian nila ng tela ang hawakan ng pinto, sinubukan ng cheerleader na pagbuksan sila ng pinto. Ngunit tinakpan ng Katie wala ang kanyang bibig. Sinubukan ni Sang-hwa na harangan ang mga humahabol na zombie. Kinagat ng zombie ang kamay niya. Kinailangan nilang sirain ang pinto. Nakita ito ni Rangsi at agad na tumakbo para pigilan sila. Ngunit inilagay ni Rangwo ang kanyang kamay sa pintuan. Lumapit ang cheerleader at ang matanda para tumulong. Mga taong sinusubukang pigilan ang pagsara at ang gilid ng karwahe ng zombie ay malapit nang masira sa pinto. Hindi makatiis si Sang-hwa na panoorin ang kanyang asawa na umiiyak. Muntik na siyang mahawa sa sarili niya. Ipinagkatiwala niya ang kanyang asawa kay Sukyu. Isang lalaki ang huminto sa lahat ng mga zombie. Natakpan siya ng mga zombie at dahan-daang nag-mutate. Binuksan ng lahat ang pinto sa huling minuto ngunit huli na ang lahat para iligtas ang matandang nahulog. Si Rangsi ay sumisigaw na ang grupo ay nahawaan parami ng parami ang mga taong nagsisikap na tanggayan sila. Ihiwalay ang mga ito sa front compartment. I-lock ang mga ito sa kabilang panig ng mga damit. Ngunit ang matandang babae sa karwahe ay tumingin sa kanyang kapatid na babae na may mutated. Napabuntong hininga sa kapangitan ng sangkatauhan. Binuksan niya ang pinto ng kotse. Agad na naging purgatorio ang kotse 15 sa halip. Ang mga nakahiwalay ay naging mga nakaligtas. Ang tren ay biglang dumaan sa isang marahas na pagbangga. Huminto ang tren sa Dato Station dahil may rutang break sa unahan. Nagpasya ang konduktor na lumipat sa ibang tren papuntang Busan. Bumaba ang lahat sa tren, ngunit naduraj sila sa ilalim ng tren na nasusunog. Natagpuan ng konduktor si Rangsi na hinahabol ng mga zombie. Bumaba siya ng tren para tumulong ngunit naging scapegoat. Iniwan siya ni Rangsi at tumakbo papunta sa mabagal na takbo ng tren. Sa kabilang banda, hinaharangan ng pulubi ang mga zombie para iligtas ang buntis at si Zian. Pinangunahan sila ni Sukyu sa isang desperadong pagtugis sa umaandar na tren. Ngunit ang mga naglalakad ay patuloy na lumapit sa kanila. Nagawa nilang makasakay sa tren. Hinablot ng malaking bilang ng mga zombie ang tren na nagpabagal nito. Sinipa ni Sukyu ang mga kamay ng mga zombie lamang upang makahanap ng isang mutated Rangsi sa taxi. Nakagat din si Sukyu sa pakikipaglaban sa kanya sa mga huling sandali ng kanyang kamalayan. Ipinagkatiwala niya ang kanyang anak sa buntis. Pagkatapos ay nagkulong siya sa labas ng taxi. Iniisip muli ang imahe ng kapanganakan ng kanyang anak na babae. Tumalon siya mula sa tren. Nagtagumpay ang buntis na maabot ang Busan kasama si Zian. Naglakad sila sa entrance ng tunnel. Natagpuan sila ng militar na nag-quarantine at napigilan ang sakit at sa wakas ay nakaligtas dito. Nagtatapos ang kwento. Ang tanging nakaligtas ay ang buntis at ang bata. Ang isa sa kanila ay buntis ng isang bagong pag-asa. Ang isa ay kumakatawan sa pag-asa para sa hinaharap na kaligtas sila ng may kabaitan. Marahil ito ay isang magandang gantimpala para sa kabaitan. Tapos na ang pelikula.